Laking gulat ng isang lalaki nang makita ang batang palaboy na may hawak na maduming manika. Kapareho kasi yun ng laruan ng dati niyang anak na matagal na ngang nawawala. "Bella anak, Andrea mahal ko, nasaan na kayo?" Ito ang pabalik-balik na mahinang usal ni Rafael nang magising na nga ito sa halos isang buwan na state of comatose makaraang nag-crash ang minamani-obrang chopper sa himpapawid na tutungo sana sa isang isla na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Pabalik-balik na nga si Rafael sa isla gamit ang kanyang chopper. Sakay si Andrea at Bella, ang kanyang asawa at anak. Ngunit hindi lubos maisip ng kanilang mga kaanak ang nangyaring trahedyang gumulat sa kanilang lahat. Ayon sa resulta ng investigasyon, nawalan ng kontrol si Rafael sa chopper at dire-diretso na nga itong bumulusok sa gitna ng dagat. Halos buo pa nga ang katawan ng chopper ngunit wasak na ang mga ibang parte nito. Tanging si Rafael lamang ang natagpo ang buhay sa isang malaking kahoy na palutang-lutang lang sa gitna ng dagat na wala ng malay. Hindi naman natagpuan ang asawa nitong si Andrea at ang 2 taong gulang na anak na si Bella sa ginawang search and rescue operations ng mga otoridad. Dali-dali namang dinala sa paggamutan si Rafael upang maligtas ito mula sa natamong mga sugat sa ulo at sa iba pang bahagi ng katawan. Hindi pa nagkamalay si Rafael sa loob ng 24 oras na paghihintay ng mga doktor hanggang sa sumunod pang isang araw dahilan upang ilipat ito sa mas malaking ospital. Patuloy ang ginawang paggagamot at monitoring sa sitwasyon ni Rafael hanggang sa nag-comatose na nga ito sa loob ng halos isang buwan. Kahit hindi pa man tuluyang bukas ang kanyang mga mata, ay malinaw na nga nitong binibigkas at tinatawag ang pangalan ng kanyang mag-ina. "Andrea, Bella, anak, asan na kayo?" Pabalik-balik nasambit ni Rafael sa pangalan ng kanyang asawa at anak na tila ba hinahanap niya ito sa kanyang balintataw. Biglang napatayo si Doña Corazon at maluha-luha pa nga itong sinilip ang kalagayan ni Rafael habang tinatawag ang nurse na bantay dito at ang doktor na gumagamot kay Rafael dahil nagkamali na nga ito mula sa state of comatose. Kaagad na tinignan ng doktor ang mga vital signs ni Rafael at patuloy na bumubuti ito. Ilang oras o araw na lang ang hihintayin natin, Doña Corazon, at tuluyan ng magigising si Rafael. Masayang wika nga ng doktor habang patuloy na tinitignan ang hawak na medical records ni Rafael habang nag-uusap si Doña Corazon at ang doktor ay muli namang tinawag ni Rafael ang kanyang mag-ina dahilan upang lapitan nila ito. Hindi pa man gumagalaw ang katawan ni Rafael, ngunit makikitang pilit nga nitong binubuksan ang kanyang mga mata at muling ipikit dahil daw sa nakakasilaw na liwanag. Hayaan na muna natin siya. Hayaan natin na mag-recover ang kanyang katawan at memorya. Mahinang wika nga ng doktor. Habang muling chinecheck ang vital signs ni Rafael, hindi nga nabigo ang doktor dahil makalipas lamang ang halos isang oras ay tuluyan na ngang naibuka ni Rafael ang kanyang mga mata at agad na muling hinanap ang kanyang mag-ina. "Andrea, Bella," pabalik-balik na tawag ni Rafael kaya't lumapit na nga ang kanyang ina sa kanya na nag-aalala. "Rafael, iho, salamat sa Diyos at nagising ka na." Naluluhang wika nga ni Doña Corazon habang hinahaplos ang noo at pisngi ng anak. Alam naman ng lahat na hindi tunay na ina ni Rafael si Doña Corazon dahil madrasta niya lamang ito. Subalit mag-ina na ang turingan nila sa isa't isa dahil nga si Corazon na ang kinalakihan ni Rafael na nag-aaruga sa kanya. Pinakasalan ng ama ni Rafael si Corazon nung 9 na taong gulang pa lamang siya. Dahil nga namatay sa isang malubhang sakit ang kanyang tunay na ina. "Sino po kayo?" Kaagad na tanong ni Rafael na may pagtataka sa muka kung bakit umiiyak ang babae sa tabi niya.
Hindi maabot ng kanyang memorya si Corazon. Dahilan upang hindi ito makilala ng binata. Rafael, iho, ako ang mama Corazon mo. Hindi mo ba ako nakikilala? Naluluhan na nga na tanong ni Corazon kay Rafael na nakatitig lamang sa kanya at sa kisame. Si Rafael man ay nalilito sa sitwasyon dahil may ilang bahagi sa kanyang utak ang blanko. May mga naaalala siya, ngunit hindi kabilang dito ang kanyang kinikilalang ina. Ngunit matiyaga nga siyang kinausap ni Doña Corazon upang mapanumbalik ang buo niyang memorya. Ipinaliwanag naman ng doktor kay Doña Corazon na natural lamang ito na mapagdaanan ng pasyente dahil sa trauma makalipas ang trahedya. Muli pa sanang kausapin nga ni Doña Corazon si Rafael, ngunit bigla na lamang itong nagsusumigaw dahil sa naramdamang matinding sakit ng ulo at hanggang muli itong nawalan ng malay. Halos natataranta na nga si Doña Corazon dahil hindi nito alam kung ano ang gagawin upang maibsan ang nadaramang sakit ng kanyang anak. Napaiyak na nga lamang rin siya dahil hindi pa lubusang naintindihan ang nagaganap. Kitang-kita ni Doña Corazon na parang nahihimbing nga sa tulog si Rafael na animoy nananaginip dahil sa iba't ibang reaksyon ng kanyang mukha habang nakapikit ang mga mata. Halos 24 oras nga rin itong nasa ganoong sitwasyon mula sa inisyal na paggising nito. Dahan-dahan namang ikinalaw ni Rafael ang kanyang mga daliri hanggang naiangat nga nito ang kanyang mga kamay at dahan-dahan namang binuksan ang mga mata. Nagmamasid ito sa paligid ng kwarto na animoy nakikiramdam at may gustong makita ang kanyang mga mata. Hindi pa man ito nagsasalita ay nagsimula na ngang nag-uunahan sa pag-agos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Saktong papasok nga si Doña Corazon sa kwarto nang magtamang kanilang paningin ni Rafael. Kaagad siyang tinawag nito at dali-dali namang lumapit si Doña Corazon na may pag-aalala sa kalagayan ng kinikilalang anak. Mama, anong nangyari? Nasaan pong magina ko? Mabilis nga natanong ni Rafael sa kanyang ina. Kaagad na napatakbo papalapit si Corazon kay Rafael at niyakap ang anak habang naluluha ang kanyang mga mata. Rafael, iho, magpagaling ka muna ha. Saka na tayo mag-usap sa nangyari. Hiling naman ni Corazon kay Rafael habang hinahaplos ang ulo nito. Ma, please, sagutin mo lang ang tanong ko. Nasaan po ang magina ko? Muling mariing tanong ni Rafael. Hindi alam ni Corazon kung paano sisimulang sagutin ang tanong ng anak dahil alam niyang masasaktan nito. Ngunit kahit patagalin pa nga niya ay malalaman at malalaman din naman nito ng kanyang anak at magiging pareho lang din ang magiging reaksyon niya. Humugot muna ng malalim na hininga si Corazon bago sinagot ang tanong ni Rafael. Rafael, iho, panimula nga niya. Pagkatapos ay hindi na nga niya mapigilan ang kanyang luha na mangilid sa kanyang mga mata. Hindi kasi natagpuan sa mga rescue operations na isinagawa ng mga otoridad ang mag-ina mo. Pinahanap ko sila pero hindi sila natagpuan at tanging damit lamang ni Bella ang nakalutang sa dagat ang nakuha nila. Malungkot nga na wika ni Doña Corazon na muli namang nagpaiyak at nagpasigaw kay Rafael dahil sa labis na sakit na nararamdaman nito nang isipin niyang wala na ang kanyang magina. No ma, buhay pa ang magina ko dahil pilit kong binubuksan ang pinto ng chopper para makalangoy palabas si Andrea at Bella. Kitang-kita ko lahat ma, buhay pa ang magina ko. Please, ipahanap mo po sila sa dagat pati na rin sa mga dalampasigan at huwag na huwag kayong titigil hanggat hindi niyo sila natatagpuan. Pagmamakaawa nga ni Rafael sa kanyang ina na animoy isang batang paslit na nagsusumamo rito. Halos madurog naman ang puso ni Corazon sa nakitang paghihirap ng kalooban ng kinikilalang anak. Hindi man sa kanya nang galing si Rafael pero daman ito ang sakit kung paano mawalan ng minamahal. Hindi man niya masabi, ngunit may sundot ng konsensya ang sumiksik sa kanyang puso
dahilan upang pakalmahin na lamang nito si Rafael. Rafael, iho, halos mag-iisang buwan na rin kasi nang mangyari ang aksidente. Hindi naman sila tumitigil sa paghahanap sa mag-ina mo. Pero kahit anong gawin nila, ay hindi talaga nila ito matagpuan. Muling paliwanag na ni Doña Corazon, dahilan upang manahimik na nga lamang si Rafael. Habang hinahayaan na lamang nito ang sunod-sunod na pagdaloy ng mga luha mula sa mga mata na nakatanaw na lamang sa kisame. Sunod-sunod naman ang buntong hininga ni Doña Corazon na kanina pa'y nanlalamig ang kanyang mga kamay sa walang tigil na pagmamakaawan ni Rafael na hanapin ang kanyang mag-ina. Hindi na nakatiis ang madrasta kaya saglit itong lumabas upang makalanghap ng preskong hangin. At si Rafael naman ay muling nakatulog dahil sa epekto ng gamot na itinurok sa kanya kanina dahil hindi na nga ito mapigilan sa pagwawala. Mahina pa ang kanyang pangangatawan kaya delikado pa sa kanya ang mabinat. Kailangan niyang makapagpahinga upang manumbalik ang kanyang lakas pati na ang memorya. May mga panahong blanko ang utak ng pasyente dahil sa trauma pero gagaling din naman siya. Paliwanag nga ng doktor bago tuluyang nilisan ang silid ni Rafael. Makalipas nga ang ilang linggo ay unti-unti nang lumalakas si Rafael at nanumbalik na nga rin ang lahat ng memorya nito. Nakakatayo at nakakapaglakad-lakad na nga rin ito ng ilang hakbang malapit sa kanyang higaan. Kapag malakas ka na anak, lalabas na tayo at uuwi na tayo sa bahay. Masayang wika nga ni Doña Corazon habang hinahanda nito ang pagkain ni Rafael. Hindi naman bago kay Rafael ang pag-aalaga sa kanya ng kanyang madrasta dahil noon pa man ay personal na nga nitong inaasikaso ang lahat ng pangangailangan niya mula sa pagkain hanggang sa eskwela at sa iba pang mga personal na bagay. Hindi kailanman inasa ni Corazon sa mga katulong ang pag-aalaga kay Rafael. Ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal siya ni Rafael bilang ikalawang ina niya. Mama, sana maintindihan mo ko, pero doon po sana ako uuwi sa bahay namin ni Andrea. Doon ko hihintayin ang mag-ina ko at hahanapin ko sila dahil alam ng puso ko na buhay pa sila. Mahinang wika nga ni Rafael dahil ayaw din niyang makitang nag-aalala ang kanyang kinikilalang ina. Rafael, iho, wala nang mag-ina mo. Please, tanggapin mo na ang katotohanan at huwag mo nang masyadong saktan ang sarili mo. Wika naman ni Doña Corazon habang pinipilit ang anak na mag-move on na lang sa buhay at mamuhay ng normal. Ngunit wala itong nagawa dahil buo na nga ang loob ni Rafael at muling ipahanap ang kanyang mag-ina sa kabila ng mag-iisang buwan na nga nitong pagkawala sa dagat na binagsakan ng kanyang minamaniobrang chopper. Mama, hahanapin ko ang aking mag-ina. Kahit maubos pa ang aking kayamanan, makita ko lang sila, patay man o buhay. Ma, sana maintindihan mo ko. Mahalaga sila sa akin. At hindi ako matatahimik kung wala akong gagawin. Hindi ko sila susukuan. Not now. Pagmamakaawa nga ni Rafael at tumango na nga lamang si Doña Corazon habang may luha ang kanyang mga mata dahil sa pagkahabag sa sitwasyon ng anak-anakan. Lumipas pa ang maraming araw sa loob ng ospital at tuluyan na ngang gumaling si Rafael at nabuo na ang mga plano nito kung saan magsimula ang kanyang paghahanap sa kanyang mag-ina. Sisimulan niya ito sa dagat hanggang sa mga kalapit na lugar. Yun nga agad ang unang ginawa ni Rafael nang makalabas nga siya sa pagamutan. Wala itong sinayang na oras sa paghahanap kasama ng mga taong kanyang binayaran upang suyurin ang dagat at mga kalapit na dalampasigan. Subalit umabot na nga ng halos 2 buwan. Ang paghahanap ay wala pa rin silang nakita kahit palatandaan man lang. Halos mawalan na nga ng pag-asa si Rafael at unti-unti na nga ring pinaniniwalaan ng kanyang isip na talagang wala na nga ang kanyang mag-ina. Subalit parang kumukontra dito ang kanyang puso. Hindi, ramdam kong buhay ang mag-ina ko dahil kitang-kita ko ang paglangoy pa ibabaw ni Andrea habang hawak-hawak niya ang aming anak. Alam ko rin na hindi nila ako iiwan. Usal nga ni Rafael sa sarili
habang nakatingin sa malawak na karagatan. Ngunit wala pa rin napala si Rafael sa paniniwalang yon dahil walang natagpuan na Andrea at Bella sa kanilang paghahanap, dahilan upang pinahinto na nga nito ng tuluyan ng operasyon. Subalit halos araw-araw niyang pinupuntahan ng mga dalampasigan na nakapalibot sa karagatang yon. Nagbabakasakali pa rin ang kanyang puso na makikita niya ang kanyang mag-ina. Mahal ko, Bella. Anak, please magpakita na kayo sa akin. Huwag niyo nang pahirapan si Daddy. Mahinang sambit ni Rafael habang nakaupo sa tabing dagat at nakatanaw sa malayo. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin tumigil ang lalaki na magpabalik-balik sa dalampasigan. Kahit patuloy nga itong nabibigo na makita si Andrea at Bella. Halos araw-araw nga niya itong ginagawa sa loob ng 2 taon. Naging bahagi na ng kanyang daily routine ang pumunta sa mga dalampasigan bago tumuloy sa opisina at bago umuwi sa bahay. Sa bawat araw na kabigo ang makita nga si Andrea at Bella ay unti-unti na nga ring nawala ng pag-asa si Rafael sa paniniwalang buhay pa nga ang kanyang asawa at anak. Ipinikit nga ni Rafael ang kaniyang mga mata at dinamang sariwang hangin na marahang humahaplos sa kanyang balat. Ngunit sa pagpikit naman niya ay ang pag-agos din ng mga luha sa kanyang mga mata. Nangungulila pa nga rin kasi siya sa kanyang mag-ina at iniisip na nga lamang niya na isang mahabang panaginip lang ang lahat ng to. Andrea at anak ko, kung nasaan man kayo, please, ipaalam ninyo kahit sa panaginip ni Daddy. Miss na miss ko na kayo. Please magparamdam naman kayo kay Daddy. Naluluhang pagmamakaawa ni Rafael na animoy kausap lang sa malapit ang kanyang mag-ina habang nakapikit ito. Sa kabila ng lahat ng kalungkutan at pangungulila ay hindi pa rin nakakalimutan ni Rafael na i-celebrate ang mga mahahalagang araw nila bilang pamilya na parang nandyan lang ang kanyang mag-ina sa dalampasigan hanggang sa umabot na nga ng 4 na taon ang kanyang pag-iisa. Sa pagkakataong to ay naniniwala na nga ng lubos ang kanyang utak na wala na nga talaga ang kanyang mag-ina. Subalit hindi kailanman ang kanyang puso dahil nananatiling buhay ang kanyang mga alaala para sa asawa niyang si Andrea at sa anak na si Bella. Napasalampak nga sa pagkakaupo sa sofa si Rafael dahil muli na naman itong inatake ng kanyang trauma. Ang pagsisigaw ni Andrea habang niyayakap nito si Bella na mawalan ng kontrol. Ang minama ni Obra niyang chopper sa himpapawid hanggang sa bumulusok ito sa dagat. Wala rin siyang nagawa doon dahil hindi nakakilos ang kanyang katawan at biglang maglak ang kanyang seatbelt. Tanging kamay at mga paa lamang niya ang naigagalaw nang pilit nitong inabot ang lock sa pinto ng chopper upang mabuksan at makakalangoy nga palabas ang kanyang mag-ina. Labas na mahal ko, bilisan mo ang paglumi pa itaas. Naalala nga niyang sambit ng kanyang isipan habang itinutulak palabas ng chopper ang kanyang asawa na si Andrea habang hawak nga nito ang batang si Bella. Nagtagumpay naman si Rafael, subalit unti-unting naubos ang kanyang hininga bago pa man niya na-unlock ang kanyang seatbelt. Huling naalala ni Rafael ay lumulutang na nga siya sa dagat at nang magising ay nasa ospital na ito. Nanginginig nga ang buong katawan ni Rafael sa tuwing naiisip ang mga pangyayaring yun. Gusto niyang sumigaw at sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya man lang nakitang ligtas ang kanyang mag-ina. Kahit anong gawin niyang pilit sa sarili na gawing normal ang buhay, ay may mga oras pa rin na bumabalik-balik sa kanyang isipan ng mga pangyayari. Kung maaari lamang niyang maibalik ang kamay ng mga orasan, hinding-hindi niya kailanman gagamitin ang chopper sa kanilang paglalakbay. Kung alam lamang niyang mangyayari, hindi sana niya pinilit ang kanyang mag-ina na pumunta pa nga sa kabilang isla. Andrea, Bella, please kahit sa panaginip magkita tayo. Sabihin niyo kung nasan kayo. Miss na miss ko na kayo. Hindi ko kayang mag-isa. Kailangan ko kayo. Umiiyak na pagsusumamo nga ni Rafael sa kanyang mag-ina at ito ang palagi niyang hiling bago pa man magpahinga. Dahil sa matinding pagod ay nakatulugan na nga lamang ni Rafael ang mga iniisip patungkol sa kanyang mag-ina.
habang nasa mahabang sofa sa sala ng kanyang bahay. Ginising na nga lamang siya ng kanyang kasambahay nang namataan nga nitong nakahilata sa sala. "Sir, gising na po kayo, umaga na." Mahinang wika nga ng kasambahay. Dali-daling inayos nga ni Rafael ang sarili habang napatingin nga ito sa kanyang relo at nakita nga niyang 4:00 na pala ng madaling araw. Kagad nga itong pumanhik sa kanyang kwarto, hindi upang ituloy ang pagtulog, kundi ang pagsasaayos ng kanyang gamit na dadalhin para sa isang outreach mission na isasagawa ng kanyang kumpanya sa isang malayo at liblib na lugar. Hindi naman talaga kailangang sumama pa nga siya sa outreach program na yon. Subalit mas pinili nitong sumama upang makausap ng personal ang ilang mga partners sa programa ng kumpanya. 5 beses nga itong ginagawa ng kumpanya ni Rafael sa loob ng 1 taon sa iba't ibang lugar at ito ang unang pagkakataon na sumama siya doon. Medyo naghalangan pa nga ang kanyang mga tauhan na isama siya dahil nasa liblib at malayong lugar ang kanilang pupuntahan. Bitbit ni Rafael ang kanyang mga gamit palabas ng mansyon nang may biglang sumundot nga sa kanyang puso at biglang pumasok sa isipan ng kanyang mag-ina. Biglang huminto si Rafael at humugot ng malalim na hininga bago ipinagpatuloy ang paglalakad patungo sa sasakyan. Laging dalangin ni Rafael na may milagrong magaganap sa mga lakad niya at makita ang kanyang mag-ina. Sakay na nga si Rafael sa sasakyang gamit ng grupo. Kitang-kita sa mukha nitong saya dahil first time niya itong ginawa sa buong buhay niya. Habang binabaybay ng kanilang sasakyan ng daan, ay masaya rin ang grupo na nag-uusap at nagtatawanan. Naisip ni Rafael na masaya pala ang ganito ay kumpara kung nakaupo ka lang sa loob ng opisina at pawang seryoso at mahalang presyo ng bawat ngiti at tawa ng mga tao doon. Bahagyang nakalimutan ni Rafael ang bigat sa kanyang damdamin dahil nakikitawa na nga rin siya sa mga patawang linyahan ng kanyang mga kasama. Pahirapan ang pagpasok ng kanilang sasakyan sa lugar dahil matarik at makitid ang daan, subalit nalagpasan din ng mga driver ang sinuong na maliit at baku-bakong daan. Saglit lamang makaraan ng ilang oras ay payapa na nga ang takbo ng kanilang sasakyan. Ang kaninang pahirapang daanan ay napalitan na nga ng pagkamangha ng lahat dahil sa nakakabusog sa mata ang mga tanawin at sa malaparaisong ganda ng lugar dahil sa nakikitang iba't ibang kulay ng mga bulaklak. Dahil sa ganda ng paligid ay hindi na nga namalaya ng grupo ni Rafael na tuluyan na nga pala nilang napasok ang komunidad ng tribo na kanina pa naghihintay sa kanilang pagdating. Palakpakan at sigaw ng pagbubunyi ang kanilang naririnig na tila ba isang malaking kasiyahan ang magaganap sa kanilang pagdating sa lugar. Namangha din si Rafael sa ginawang paghahanda ng tribo dahil hindi niya akalain na sasalubungin sila na may programa pa. May nagsasayaw, may pabulaklak, welcome drinks na animoy nasa isang resort o di kaya ay hotel at may maraming nakahandang pagkain na espesyal daw na luto at gawa ng mga tao sa komunidad. At dahil sa pa-welcome na ginawa para sa kanila, pinapabukas na nga lamang ni Rafael ang kanilang misyon sa lugar. Nakikisaya na lamang sila sa mga ito hanggang sa sumapit na nga ang dapit hapon. At nang maramdaman nga, ang pagod ay napaupo na nga lamang si Rafael sa lilim ng isang punong kahoy habang nagkakape dahil may kalamigan nga rin sa lugar na to. Biglang lumapit sa kanyang isang batang babae na may daladalang prutas at iba pang pagkain na nakalagay sa isang maliit na basket. Sa tansya ni Rafael ay nasa 6 o 7 taong gulang na nga ang bata. Kahit may kaliitan at kapayatan ay matuwid na nga itong nagsalita. Magiliw itong lumapit sa kanya at ibinigay ang daladalang pabigay daw ng kanilang apo na ang ibig sabihin ay nakakatandang leader. "Magandang hapon po, sir. Para raw po ito sa inyo." Kagad nawi ka nga ng batang babae habang nakangiti ang bilugang mata nito na inaabot nga kay Rafael ang bitbit na basket na may prutas na nakasilid dito. "Aba, nagabala ka pa. Salamat dito sa mga pagkain at prutas. Tiyak na mabubusog na naman ako." Nakangiti namang tugon ni Rafael
sa bata habang ginugulong buhok nito. Hindi naman mapakali si Rafael nang tumalikod na nga at tumalis ang batang babae pagkatapos maibigay sa kanya ang prutas at pagkain. Pagkaramdam nito, may kung ano ang nagsasaya sa loob ng kanyang puso na hindi niya alam kung bakit. Basta't ang alam lang niya ay masaya siya habang kinakausap ang bata na para bang matagal na nga niyang kilala ang bawat galaw ng mga mata nito. Hindi niya ipagkakait na pamilyar din sa kanya ang batang yun at may kung ano siyang naramdaman na humaplos sa kanyang puso. Nang mahawakan nga niya ito, ilang saglit ay humugot ng malalim na hininga si Rafael dahil muli na naman niyang naalala ang kanyang anak na si Bella sa batang yun. Kung narito lang sana ang anak ko, ay siguradong ganun din siya kataas kung magsalita. Usal pa nga ng isip ni Rafael. Ganun pa man, ay pilit niyang pinapayuhan ang sarili. Natanggapin na nga ang nangyari. At siguro, namimiss lang niya ang kanyang magina. Kaya't nagkaroon kaagad ng puwang sa kanyang puso ang magiliw na batang nakausap niya kanina lang. Naputol ang pagmumuni-muni ni Rafael nang lumapit nga sa kanyang isang tauhan at kasama nito ang isang taga-tribo upang ipaalam sa kanya na handa na nga ang kanyang matutulugan. Dali-daling tumayo si Rafael at sinundan ang direksyong tinutumbok ng dalawang sumundo sa kanya. Hindi akalain ni Rafael na ganun ka-espesyal ang pag-welcome sa kanila ng komunidad ng tribo, kaya't malaki ang pasasalamat niya dito dahil nakakain at nakakatulog pa nga sila ng maayos. Bago pa man ipikit ni Rafael ang kanyang mga mata, ay muling sumilip sa kanyang isipan ng wangis ng batang kausap kanina hanggang sa makatulog na nga ito dahil na nga rin sa sobrang pagod. Umaga na nga nang magising si Rafael at naghahanda na ng kanyang mga tauhan sa gagawing medical and outreach program. Habang nagkakape ay umiikot nga ang paningin nito sa paligid dahil may hinahanap nga ang kanyang mga mata. Alam ni Rafael na maaga pa nga, ngunit nagbabaka sakali siyang makita ang batang kausap niya kahapon. Hindi nga siya nagkamali dahil namataan nga niya ang batang babae na tumutulong sa dalawang matandang babae na naghahanda ng mga pagkain. Ito nga ang batang kausap niya kahapon. Sa hapag nga sila kasama pa ng isang bata na mas nakakatanda sa kanya. Masayahin ang bata dahil laging nakangiti ang mga bilugang mata sa bawat makakausap niya. Naisipang lumapit ni Rafael sa grupo at binati ang mga naghahanda ng mga pagkain at magilaw din naman nga siyang binati pabalik ng mga ito. Pakunuay nilapitan nga ang batang babae na nakausap niya kahapon at bahagyang ginulo na naman ang buhok nito. Nakangiti naman ang batang paslit na tumingala sa kanya. Muli na namang lumukso sa saya ang puso ni Rafael nang makita nga ang bata. Hindi na napigilan pa ni Rafael ang sarili kaya kinausap na nga niya ito upang makilala ng lubusan. Anong pangalan mo? Malambing nga ang boses na tanong ni Rafael dito. Hana po ang pangalan ko. Yan daw po yung bigay ng pangalan sa akin ni Apong Basha. Nakangiti namang sagot ng bata na bigla namang natahimik si Rafael dahil markado na nga sa kanyang puso at isipan ng pangalang Hana. Dahil yun ang pangalan ng manika na regalo niya sa anak na si Bella. Napakagandang pangalan naman yun. Ilang taong gulang ka na ba? Tanong nga muli ni Rafael. Magpipitong taong gulang na po ko sa December 22. Cute naman na sagot ni Hana. Hindi na naman nakaimik si Rafael nang marinig ang December 22 na kaarawan ni Hana. Dahil yun din ang petsa nang mag-crush nga ang minama ni obra nitong Chopper na maglilimang taon na nga ang nakaraan. Biglang nalungkot ang kaninang nakangiting mukha ni Rafael. Ngunit mabilis itong nakabawi sa sitwasyon dahil nasa harapan niya si Hana at malawak pa nga itong nakangiti sa kanya. Ngayon pa lamang iniisip na nga ni Rafael na maraming bagay na ang nagpapaalala sa kanya sa anak niyang si Bella sa katauhan ni Hana. Siguro nagkataon lang ang lahat ng to. Usal nga sa isip ni Rafael habang tinitignan ang bawat kilos ni Hana. Halos hindi na nga maputol ang pag-uusap ni Rafael at Hana sa buong maghapong aktibidad. Dama niya
ang labis naawa sa batang si Hana nang mabatid na wala na nga itong ama at may diferensya pa nga sa pag-iisip ang kanyang ina. Dahil dito ay gustong makita ni Rafael ang tirahan ni Hana at ng kanyang ina, subalit hindi sila pinayagan ng leader ng tribo dahil delikado raw ang daan. Kailangan pa nga nilang lakbayin ang isang pampang sa loob ng kalahating oras bago makarating sa lugar. Matarik ang pampang at may kadulasan nga ito dahil halos araw-araw ay umuulan sa lugar. Sir, hindi pa po pwede sa ngayon puntahan ng lugar ni Hana dahil sobrang delikado po. Hindi po kayo makakatawid sa ngayon dahil malaki pa po yung tubig. Baka bukas makalawa pa siguro huhupa ang tubig baha. Paliwanag na ng isa pang kinikilalang leader ng community. Tumango na nga lamang si Rafael at wala nga siyang magawa dahil sila sa komunidad ang nakakaalam ng sitwasyon ng kanilang lugar. Sige po Apong, siguro sa susunod na lang. Yung hindi tagulan, wika naman ni Rafael. Napigilan naman si Rafael sa nais niya subalit ipinangako nga niya sa kanyang sarili na babalik nga ito sa lugar at tutulungan nga si Hana. Hindi nga mawari ni Rafael ang sarili dahil labis-labis na awa ang kanyang naramdaman sa batang si Hana. Pagkatapos ng programang yun, ay batid na nga ni Rafael na uuwi pa nga si Hana sa tinitirhan nito sa kabilang pampang. Iniisip ni Rafael ang layo at hirap nang lalakbayin ng batang si Hana. Marating lang ang tirahan. Napaisip si Rafael kung paano dadalhin lahat ni Hana ang kanyang binigay na pagkain, bigas, at school supplies dahil siguradong mahihirapan ang bata dahil wala itong kasama. Hindi na nga nakatiis pa si Rafael kaya muli niyang nilapitan si Hana at kinausap ito. Hana, papaano mo pala dadalhin ang lahat ng yan sa bahay niyo? Kaagad ngang tanong ni Rafael dahil nag-aalala na nga siya para rito. Madali lang po yun. Itatali ko lang po ang lahat sa magkabilang dulo ng kahoy at papasanin ko na at magpapahinga na lang po ko kung mapapagod na ako. Hindi naman po abutin ng gabi sa paglalakad dahil malapit lang po yun sa amin. Wika nga ni Hana na may walang problema dahil lahat ay makakaya nga niyang pasanin. Ngunit si Rafael ay labis na nag-aalala dahil sa kapayatan at kaliitan ng katawan ng bata. Hindi lubos maisip ni Rafael ang sinabi sa kanya ni Hana. Kaya siya na nga mismo ang naghanap ng isang taga-komunidad upang pakiusapan na tulungan at ihatid si Hana sa kanyang tinitirhan. Hindi naman nabigo si Rafael sa nais nito dahil si Apong na nga mismo ang nag-utos sa nasasakupan na tulungan nga si Hana sa mga papasanin nito. Masayang masaya si Hana sa ipinakitang kabutihan ni Rafael sa kanya. Kaya nayakap nga niya ito ng buong higpit. Inamin nito kay Rafael na kanina pa nga siya nag-iisip kung papaano dadalhin ang mga natanggap mula sa programa. Sa dami ba naman ng kanyang natanggap, hindi matapos-tapos ang pasasalamat ni Hana, kaya muli nitong niyakap si Rafael. Hindi kaagad nakakilo si Rafael sa mga yakap ni Hana dahil may parang punyal ang bumaon sa puso niya nang marinig ang mga sinabi ni Hana. Mas lalo pa itong lumambot nang marinig malapit sa kanyang tenga ang mahinang paghikbi ng bata. Kaagad na kumala si Rafael sa mga yakap ni Hana at tinignan ang mukha nito. Oh, bakit ka umiiyak? Kaagad nga natanong nito. Wala po. Masaya lang po ko dahil ngayon lang may taong nag-alala para sa akin Lahat po kinakaya ko kahit yung sobrang bigat na. Hindi ko naman pwedeng iwan tong mga pagkain dahil kailangan po to ni nanay. Pahikbing wika ni Hana na mas nagpatunaw sa puso ni Rafael. Pigil na pigil nga si Rafael sa kanyang damdamin dahil siya man ay naiiyak sa sitwasyon ng bata. Hindi niya akalaing may batang katulad ni Hana ang natutong dumiskarte sa buhay. Mapakain lamang ang inang may sakit. Kung may magagawa lang sana ako na mismo ang maghahatid sa'yo sa kabilang pangpang. Pero pinigilan kami dahil delikado Wika naman ni Rafael. Talagang delikado po dun. Kaya ako naghihintay rin po ko kung kailan uhupa ang baha. At saka po ako tatawid.
Hindi rin papayag si Apong na uuwi ako agad. Tugon naman ni Hana, "Pangako, babalikan kita sa ibang araw at dadalhan pa kita ng maraming pagkain para sa iyo at sa nanay mo." Sambit pa nga ni Rafael at kitang-kita nito ang mga ngiti sa mga mata ni Hana. "Maghihintay kami ni nanay sa pagbabalik po ninyo. Sasabihin ko po yan kay nanay." Masayang wika nga ni Hana. Hapon na nga nang paalis na nga ang grupo ni Rafael sa komunidad ng tribo. Tapos na kasi ang misyon nilang makapagbigay sa kanila. Kay Hana lamang siya nakatingin na nasa grupo ng kababaihang tribo na nagpapaalam din sa kanila. Sa isip ni Rafael ay babalikan niya si Hana. Hindi niya mawari ang sarili dahil may kung anong lungkot ang gumuhit sa kanyang puso ngayong nagpapaalam na nga siya sa batang si Hana. Ninais pa nga nitong dalhin na lamang si Hana sa kanyang bahay ngunit hindi maaari dahil may inaalagaan pa nga itong inang may sakit sa pag-iisip. Habang nasa sasakyan ay tahimik lamang si Rafael na may pagod na pagod dahilan upang ipikit nito ang kanyang mga mata habang tumatakbo ang sasakyan sa bako-bakong daan. Hindi na nga nito napansin na kung minsan ay nababalibag na ang kanyang katawan dahil sa hindi magandang daan. Hindi nga rin mawari nito ang naramdaman dahil pabalik-balik sa kanyang isipan ang kalagayan ng batang katulad ni Hana sa lugar na yun. Wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari sa kabihasnan at posibleng doon na rin sa lugar na yun tatanda at mawawala. Mas lalong tumitindi ang nadaramang awa ni Rafael kay Hana dahil hindi pa nga ito nakapasok sa eskwela sa kabila ng edad nitong magpipitong taong gulang na. Natuto ito ng bahagya sa pagbabasa ng mga baybayin dahil tinuturuan sila paminsan-minsan ng mga nakakatanda sa kanila sa komunidad gamit ang mga librong donasyon din ng ibang grupo. Wala nga itong alam sa paggamit ng telepono dahil pawang mga libro lamang niya ito nakikita. Sa isip ni Rafael, paano nga ba naman magagamit ang makabagong teknolohiya sa lugar na pinuntahan nila? Wala namang linya ng kuryente, walang radyo at telebisyon at mas lalong walang signal ng telepono. Sadyang payak ang pamumuhay ng tribo sa komunidad. Kabayo ang pangunahing transportasyon sa lugar at kung marating man nila ang bungad ng kanilang komunidad, isa ka pa nga sila makakasakay ng motorsiklo patungo sa bayan. Nalalakbayin pa ng halos 1 oras. Madalang din ang motorsiklo sa lugar, kaya't madalang din ang mga tao mula sa komunidad ni Hana na makarating sa bayan. Tanging mga sariling produkto lamang ang pinagmulan ng kanilang mga pagkain sa araw-araw simula sa karne ng manok, baboy, baka, mga gulay, bungang prutas at mais ang pangunahing bigas. Halos madurog ang puso ni Rafael sa tuwing naiisip ang sitwasyon ng batang si Hana na nasanay na nga sa ganong klaseng pamumuhay. Mahirap yun para kay Rafael, ngunit para kay Hana, sapat na yun dahil yun ang kanyang kinagisnang pamumuhay. Pagod ang katawan, pagod ang isipan at pagod ang puso nang gabing dumating nga si Rafael sa mansyon. Kaya't dali-dali nitong ipinarada ang sasakyan upang makapagpahinga na nga. Ngunit nadatnan pa nito ang kanyang madrasta na si Doña Corazon na kanina pa naghihintay sa kanya. Nagtataka si Rafael kung bakit hindi nito mapagpabukas ang pakay sa kanya. "Rafael anak, mabuti naman at dumating ka na." Masayang salubong nga sa kanya ni Doña Corazon at niyakap siya. "Ma, palagay ko'y mahalaga ang pakay mo, kaya tinintay mo pa talaga ako kahit gabi na." Kaagad nga nawikan ni Rafael sa ina. "Oo anak, dahil bukas ay darating mula Amerika si Venus at sinabi ko sa kanya na ikaw ang susundo sa kanya sa airport." Kaagad na tugon nga ni Doña Corazon. "Ma naman, bakit ako pa? Ipasundo mo na lang kaya siya sa driver natin." Protesta pa nga ni Rafael sa nais mangyari ng madrasta. Hindi man niya gusto ang ninais ng madrasta subalit nagpupumilit nga ito sa kanya na siya na ang sumundo sa airport bukas ng umaga sa dati nitong nobya na si Venus. Walang nagawa si Rafael kundi mapatango sa kagustuhan ni Doña Corazon. Dahilan upang abot tenga ang ngiti nito ng magpaalam nga dahil
Pinakikinita nga nito ang tagumpay ng plano na muling pagtagpuin ng dating magkatipan. Habang si Rafael naman ay napakamot na nga lamang ng kanyang ulo na naiinis at naiirita, subalit hindi niya ito maipakita sa kanyang mabait na madrasta. Nasa higaan nga si Rafael ni hindi man lang sumagi sa kanyang isipan ang gagawin bukas sa airport dahil inuukupa ng batang si Hana ang kanyang isipan. Bago pa man matulog ay muling binuksan ni Rafael ang lumang kahon ng mga larawan ng asawang si Andrea at anak na si Bella. Inisa-isa niyang hinahaplos ang mukha ng mga to sa larawan at ibinalita ang mga kaganapan sa buong araw at ang bagong kakilala na si Hana. Sana kung nandito lang kayong dalawa, sigurado ako nakasama kayong pumunta sa mga lugar na maganda at makikilala niyo rin ang mga tao bago kong nakilala. Mahinang usal nga ni Rafael sa sarili habang hawak nga nito ang litrato ng kanyang mag-ina. Napako ang paningin ni Rafael sa mga mata ng batang si Bella. Bilugan at kuyumanggi ang kulay ng mga mata nito, nakatulad sa kanyang mommy Andrea. Napayakap nga si Rafael sa mga litrato at hindi na nga napigil pa ang pagdali ng kanyang mga luha. Pinikit na nga lamang niya ang kanyang mga mata at ninanamnam ang bawat saya ng kahapon kasama ang kanyang mag-ina. Ngunit sa bawat pikit ni Rafael ay sumisilip ang wangis ng mata ni Hana. Muling dumilat nga si Rafael at tinignan ang mga mata ni Bella sa larawan. Hindi makapaniwala si Rafael dahil halos magkapareha ang mata ni Hana at Bella. May kung anong malamig na bagay ang bumubuhos mula sa ulo hanggang sa puso ni Rafael, dahilan upang pumikit ito at makatulog ng tuluyan. Tumunog na nga ang alarm clock ni Rafael dahil 7:00 na nga ng umaga. Bigla itong bumalikwas ng bangon nang maalala nga niyang utos ng kanyang madrasta na sunduin nga sa airport si Venus. Napakamot na nga lamang sa kanyang ulo si Rafael dahil alam naman niyang mahuhuli na siya. 7:00 din ng umaga ang paglapag ng eroplanong sinasakyan ni Venus. Eksaktong tumunog naman ang kanyang telepono at nasa kabilang linya nga ang kanyang ina. "Hello ma?" Payak na sagot nga ni Rafael. "Ano ba naman anak? Bakit hindi ka gumising ng maaga?" Nanghihinayang nga na wika ni Doña Corazon. "Sorry po ma, napasarap lang po kasi yung tulog ko dahil na rin po sa pagod. Sorry po." Paghingi nga ng paumanhin ni Rafael kay Doña Corazon at wala na nga itong magawa dahil talagang mahuhuli na nga si Rafael kaya sinabi na lamang nito na ipapasundo sa driver si Venus sa airport. Nakahinga naman ng muluhag si Rafael sa narinig sa kabilang linya dahil ang totoo lang ay blessing in disguise ang late niyang pagising dahil hindi na nga niya masusundo sa airport ang dating karelasyon na si Venus. Alam niya kung ano ang pakay ng kanyang madrasta, subalit hanggang sa magawa nga niya ay iiwasan niya muli na magkaroon ng koneksyon kay Venus dahil sa mga ginawa nitong pambabastos noong hiniwalayan nga niya ito at ang ginawang pagpapahiya ng maraming beses kay Andrea noong kasintahan pa nga lamang niyang asawa. Sa kabila ng lahat ay pilyong nakangiti nga si Rafael dahil hindi nagtagumpay ang kanyang madrasta na muli silang pagtagpuin ni Venus. Nagkibit-balikat na nga lamang si Rafael at tuluyan ngang inayos ang sarili upang maagang tutungo sa kanyang opisina. Hindi pa nga siya tuluyang nakapasok sa opisina ay sinalubong na nga kaagad siya ng kanyang sekretaryo upang iabot ang mahalagang imbitasyon mula sa grupo ng mga negosyante sa buong bansa. Kaagad naman itong binuksan ni Rafael at pinasa. Sandaling tumahimik nga ito at nag-isip bago tumango ito sa imbitasyon. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, kaagad na dumiretso si Rafael sa kanyang opisina. Binuno nga ni Rafael ang buong maghapon sa opisina dahilan upang maramdaman ito ang matinding pagod at nakaupo na nga lamang ito maghapon ngunit maraming transaksyon sa loob at labas ng bansa ang kanyang natapos. Ibinuhos nga niya ang kanyang lahat ng oras at panahon sa pagpalago ng kumpanya. At hindi naman siya nabigo
dahil dumadami na nga ang mga sangay nito. Biglang napabuntong hininga si Rafael at gumuhit nga na naman ang lungkot sa kanyang mukha dahil ang kanyang asawa na si Andrea naman talaga ang dahilan kung bakit natayo nga nila ang kumpanyang to. Hindi niya kayang mawala ang kumpanya dahil may naiwan itong alaala ng kanyang asawa. Mommy, sana narito ka para makita mo ang mabilis na paglago ng ating pinaghirapang negosyo. Usal nga ni Rafael habang tinitignan ang larawan ng kanyang magina sa isang malaking kwadro sa kanyang opisina. Muli na namang inihanda ni Rafael ang sarili upang umuwi sa kanyang bahay. Papalabas na nga siya nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang madrasta na naman ang nasa kabilang linya at iniimbitahan siya nito na sa mansyon magdi-dinner dahil bisita nga nila si Venus. Ma, sorry po. Hindi po ko pwede ngayon dahil may dinner meeting ako pagkalabas ko ng opisina. Madaling nakahanap nga nang idadahilan si Rafael upang hindi makadalo sa sinasabing dinner ni Doña Corazon at walang nagawa ang Doña dahil alam na nga niya na mahalaga para kay Rafael ang unahin ng kanyang trabaho. Imbes naman umuwi sa kanyang bahay ay dumiretso na nga si Rafael sa kanyang condo unit at doon na nga siya nagpalipas ng gabi. Ibinagsak na nga na lamang ni Rafael ang sarili sa sofa dahil exhausted nga ang kanyang buong maghapon. Umorder na lamang ito ng pagkain para sa kanyang hapunan. Panay ang tawag ng kanyang madrasta pero hindi na nga niya ito sinasagot upang maniwala itong nasa dinner meeting nga siya. Hanggang sa makatulugan na nga nito ang pag-iiwas sa tawag ng kanyang kinikilalang ina. Pagkagising sa umaga ay kaagad na tinawagan nga nito ang kanyang sekretarya na mawawala nga siya ng 3 araw para sa isang business meeting out of town. Pero ang totoo, hindi business meeting ang pupuntahan ni Rafael, kundi babalik siya sa lugar kung saan nga niya nakilalang batang si Hana noong isang buwan. Walang plano si Rafael sa lakad na to. Nagdesisyon itong bumalik sa lugar kung saan nila nakilalang batang si Hana dahil bigla lamang itong pumasok sa kanyang isipan. Isa na rin sa dahilan nito ay upang makaiwas sa pangungulit sa kanya ni Doña Corazon na muling pagtagpuin sila ni Venus. Mabilis na gumayak si Rafael at tinungo nito ang kanyang sasakyan. Saglit dumaan siya sa isang grocery store at binili ang lahat na nakikita nga niyang pagkain. Mabagal lamang ang takbo ng kanyang sasakyan dahil patuloy pa nga niyang kinukontak ang kanyang kaibigan upang samahan siya sa kanyang lakad subalit hindi nito sinasagot ang telepono. Bahala na. Usal na nga lamang sa isip ni Rafael at doon na lamang siya maghahanap ng makakasama upang mapuntahan si Hana. Ang kanina'y excitement ni Rafael na muling makita si Hana ay napalitan ng pag-alala at kalungkutan nang malamang wala na si Hana at ang kanyang nanay sa munting kubo na kanilang tinitirhan. Walang nakakaalam kung saan pumunta ang mag-ina, kahit ang kanilang apong ay walang alam sa kanilang paglisan sa lugar. Umuwing malungkot si Rafael at hindi na alam kung makikita pang muli si Hana. Muling nadama ni Rafael ang labis na kalungkutan na halos katulad sa nadama nito noong nawala nga ang kanyang mag-ina. Gusto niya sanang sorpresahin si Hana 1 buwan bago ang kanyang 7 taong kaarawan. Ngunit hindi na nga ito naabutan pa. Kaagad itong dumiretso sa kanyang silid at nagkulong nga nang makauwi siya sa kanyang bahay. Kabilin-bilinan niya sa kanyang mga kasambahay na ayaw niyang humarap kahit sinong bisita. At higit sa lahat, ayaw niyang tumanggap na kahit ng anong tawag sa telepono. Walang nagawa ang mga kasambahay kundi sundin ang gustong mangyari ni Rafael. Kaya napilitan silang magsinungaling na out of town ang kanilang amo. Kahit nga si Doña Corazon ay hindi nagkaroon ng access kay Rafael sa mga panahong yun. Hindi na bago sa mga kasambahay ang ginagawang ito ni Rafael dahil talagang magkukulong ito sa kanyang silid kung marami nga itong iniisip. Madam, sorry po. Kaalis lang po kasi ni Sir Rafael eh. May meeting daw po. Pagsisinungaling ng kanyang kasambahay. Sa kanina patawag ng tawag na si Doña Corazon.
na halatang naiirita na kanina sa kakahanap nga kay Rafael. Kung maaga makabalik si Rafael, sabihin mo sa kanya na kagad tawagan ako dahil may mahalaga akong sasabihin sa kanya. Kagad na utos ni Doña Corazon sa kasambahay bago ibinaba ang telepono. Pagkalipas ng halos 48 oras na pagkukulong sa kwarto, lumabas na nga si Rafael na parang walang nangyari. Ngunit may dala nga itong mga bag. Kagad itong nagpaalam sa kanyang yaya. Naalis muna ng mga ilang araw. Kahit si Rafael, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta, ang gusto lamang niya ay mapagaan ang nadamang kabigatan sa kanyang puso. Minamaneho ni Rafael ang kanyang sasakyan ng halos 4 na oras, ngunit hindi nito tumbok ang kanyang paroroonan hanggang makarating nga ito sa hindi niya kabisadong lugar. Nagpalingalinga ito at nagmamasid sa paligid. Namataan nito ang karatulang Hotel Beach Resort sa hindi lamang kalayuan. Dali-dali nitong nilapitan at kinuha ang impormasyon na nakasulat sa karatula. Doon na ako magpapalipas ng gabi. Saka na ako babiyahing muli. Bahala na kung saan ako dadali ng mga gulong ng sasakyan. Usal nga ni Rafael sa sarili habang binabaybay ng kanyang sasakyan ang daan papasok sa beach resort. Marahang ipinarada ni Rafael ang kanyang sasakyan sa harap ng resort nang namataan niya ang isang batang nakaupo sa lilim ng punong kahoy na nakatalikod sa kanyang direksyon. Pakiwari niya ay kumakain ito at may isa pang kasama dahil may kinakausap ito. Tinapunan lamang ito ng tingin ni Rafael at dumiretso na nga sa loob upang makapag-check-in sa hotel malapit sa dagat. Habang kinakausap ang front desk, ay biglang napalingon si Rafael nang marinig ang malaking boses ng gwardya na animoy may hayop na pinapalayas sa lugar. Tanaw ni Rafael mula sa kanyang kinatatayuan ang batang nakatalikod habang pasa nito ang nakabuhol na maliit na kumot at maruming manika sa likod. Hindi mawari ni Rafael ang naramdaman dahil pamilyar sa kanya ang manikang yun na kahit marumi at may kalumaan na ito, alam niyang kulay asul ang damit ng manika na may kulay rosas sa bandang leeg at itim na mahabang buhok nito. Si Bella. Kagad na pumasok sa kanyang isipan si Bella. Hindi makakalimutan ni Rafael ang binili nitong manika na galing pang Singapore para kay Bella. Katulad yun sa manika ni Bella. Mahinang wika ni Rafael habang naglalakad ito papalapit sa pinto kung saan nakapwesto ang gwardya. Kagad niyang tinanong ang gwardya tungkol sa bata. Guard, kilala mo po ba yung batang pulubi na yun? Tanong nga ni Rafael habang nakatingin ang mga mata sa direksyon kung saan niya unang nakita ang batang pulubi. Hindi po sir eh. Bagong salta lang yan dito at may kasama pa yan. Nanay daw po ng bata. Sagot nga ng gwardya. Halos hindi makapaniwala si Rafael sa narinig. Mula sa gwardya o sadyang pinaglalaroan lamang siya ng pagkakataon. Napailing na nga lamang si Rafael at bumalik sa front desk at tinapos ang transaksyon upang makapahinga na. Habang nasa loob na ng silid ay biglang natulala si Rafael dahil lang mata ni Hana at Bella lamang ang umuokupa ng kanyang isipan at ang manikang pasa ng batang pulubi kanina. Mabilis niyang inilapag ang ilang mga gamit at dali-dali itong bumaba at hinanap ang batang pulubi sa labas ng hotel. Hindi siya mapakali sa nakitang manikang dala nito. Gusto niya itong makita at matanong ang pulubing babae kung saan nakuhang manika. Tinulungan na nga rin siya ng gwardya na hanapin ang mag-inang pulubi. Nasa paligid lang ang mga yun sir kapag ganitong oras na. Wika pa nga ni Manong Guard kay Rafael. Hindi na mapakali si Rafael dahil may kung anong sumusundot sa puso niya na puntahan ng batang pulubi na yun. Halos inikot na nga ni Rafael ang resort hanggang umabot na nga ito sa dalampasigan. Hindi pa rin niya nakita ang batang pulubi kaya't naisipan na lamang nitong bumalik sa hotel. Matamlay na naglalakad si Rafael dahil naisip na naman niya ang kanyang magina. Tuwing nasa dagat siya, ang alaala ni Andrea at Bella ang laman ng isipan niya. May ilang hakbang pa lamang si Rafael na marinig nga niyang
Mahinang iyak ng batang babae sa isang sirang cottage. Kahit madilim, nilapitan niya ito upang makita kung sinong umiiyak. Habang papalapit ay malinaw na naririnig ni Rafael ang boses at mahinang iyak ng bata. Halos piniga ng buong higpit ang puso ni Rafael nang makita ang sitwasyon ng mag-ina. "Nanay, yayakapin na lang kita para hindi ka ginawin. Hayaan mo po, bukas maghahanap po ko ng kumot para sa inyo." Mahinang wika nga ng bata na nagpabilis ng kabog ng puso ni Rafael dahil nabobosesan nga niya ang bata. Mas lalo pang lumapit si Rafael upang makita ang kinalalagyan ng bata at ng ina nito. Mabuti na lang at bitbit nito ang kanyang cellphone at napailawan nito ang pinagmula ng boses. Nabigla ang bata at takot na takot ito sa paniniwala na baka ang gwardya nga na naman ang lumapit sa kanila. "Mamang gwardya, huwag po muna kaming paalisin dito. Nilalamig pa po ang nanay ko eh." Pagmamakaawa nga ng bata na mas lalo pang nagpabilis sa tibok ng puso ni Rafael. "Huwag kang matakot. Hindi ako gwardya. Lumabas kayo dyan." Wika nga ni Rafael. Ilang saglit pa, nakiramdam ang bata bago nga ito lumabas ng dahan-dahan at hawak nga nito ang kanina'y pasan-pasan na manika. Hindi halos makapaniwala si Rafael dahil si Hana ngayon ang kanyang kaharap. Ilang beses siyang napapikit ng kanyang mata upang matanto lamang na totoo nga ang kanyang mga nakikita. At sa muling pagbukas ng kanyang mga mata ay si Hana nga ang nasa harapan niya ngayon. Dahil sa sobrang saya ay kaagad nga na nayakap ni Rafael si Ana at gayon din si Hana sa kanya dahil kaagad nga siyang nakilala nito. "Bakit po kayo narito? Taga rito rin po ba kayo?" Kaagad na tanong nga ni Hana. "Hindi, napadaan lang ako dito para magpalipas ng gabi. Ikaw, bakit ka nandito?" Tanong naman ni Rafael. "Naubusan po kami ni nanay ng pagkain sa bahay. Kaya umalis po ko para maghanap ng pagkain. Hinintay kita pabalik at pabalik-balik ako doon sa komunidad namin pero wala ka po eh. Kaya umalis na ako sa amin. Sumunod si nanay sa akin hanggang sa dalampasigan kaya isinama ko na lang." Tugon nga ni Hana na nagpabigat nga ng labis sa dibdib ni Rafael. "I'm sorry Hana kung hindi ako nakabalik kaagad pero binalikan naman kita noong isang araw. Pero wala na raw kayo roon eh." Malambing nga ang boses. Napaliwanag naman ni Rafael. "Okay lang po yun dahil nagkita naman na po tayo ulit. Nalungkot lang po ako ng labis. Noong umuwi na kayo, nagdarasal ako lagi na sana muli ko po kayong makita." Sagot naman ni Hana na tumagos nga sa puso ni Rafael. "Bakit ka nakarating dito? Anong sinakyan mo?" Muling tanong ni Rafael. "Palagi na po ako rito. Sumasakay ako sa mga bangkang pangisda at hindi na kami nakasakay pabalik ni ina dahil naiwan na kami." Malungkot nga na tugon naman ni Hana sa sunod-sunod na mga tanong ni Rafael. Natigil lamang ang pagtatanong ni Rafael kay Hana nang marinig nito ang mahinang iyak ng ina ni Hana dahil sa matinding lamig. Saglit lamang ay tumalikod na nga si Hana kay Rafael at binalingan nga nito ang namaluktot niyang ina sa isang gilid. Labis na pagkahabagang naramdaman ni Rafael dahilan upang dali-dali nitong hinubad ang kanyang makapal na jacket at binigay kay Hana upang gawing kumot ng kanyang ina. At maya-maya lamang ay tahimik naman ang ina ni Hana kaya't nagpatuloy na nga ang pag-uusap nila ni Rafael. Ang kanina pang gustong itanong ni Rafael kay Hana na tungkol sa manika ay naitanong din niya rito dahilan upang mas lalong bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Dahil nga sa sagot ng bata. "Hindi ko po alam kung bakit nasa akin to eh, pero sabi po ng apong Basya nung nabubuhay pa siya na akin raw po ang manikang to. Ako raw po yung may-ari nito kaya Hana ang pangalan na ibinigay niya sa akin. Kasi may Hana daw po na pangalan ng manika ko eh, sa bandang likod kaya lang nawala na." Tugon naman ni Hana
sa tanong ni Rafael tungkol sa manikang hawak-hawak nito. Sigurado na ang puso ni Rafael na may koneksyon siya kay Hana, ngunit hindi pa nga niya masabi ito dahil gusto nga niyang makasiguro. Si Hana lamang ang makakasagot sa kanyang mga katanungan at posibleng daan pa nga ito upang malaman ang nangyari sa kanyang mag-ina matapos ang trahedya noon. Hana, gusto mo doon na kayo ng nanay mo matulog sa tinutulugan ko? Malamig dito at saka tiyak, hindi ito kakayanin ng nanay mo. Tanong nga ni Rafael kay Hana na nagpalungkot sa mukha ng bata. Wag na po, dahil hindi naman kami papapasukin ng gwardya dahil marungis po kami. Mabilis pa nga na wika ni Hana habang tumutulis pa nga ang nguso. Sa pakiwari ni Rafael ay gustong gusto ni Hana na doon na nga sila matulog. Subalit naman ito ang takot ng bata sa gwardya ng hotel. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Wika naman ni Rafael sa kanya. Talaga po? Masaya namang paniniguro ni Hana sa kausap. Oo, ako nang bahala. Nakangiting sagot naman ni Rafael. Dali-daling nilapitan nga ni Hana ang kanyang nakapamaluktot na ina dahil sa sobrang lamig upang sabihin ang magandang balita. Hindi siya pansin ito dahil mas pinili ng kanyang ina ang matulog sa komportableng jacket ni Rafael. Nanay, lilipat daw po tayo ng tulugan. Pabulong na wika ni Hana sa tenga ng kanyang ina. Wag na, dito na lang ako. Ikaw na lang doon para hindi ka magkasakit. Mahinang tugon naman ang kanyang ina na animoy labis ang pag-aalala nito sa kalagayan ng anak. Nanay, hindi pwede. Dapat kasama kita. Muli namang wika ni Hana. Dito na lang ako. Kasama ko naman si Bella. Lakad-lakad na kayo, basta iwan mo na si Bella sa akin, ha? Kagad namang sagot nito sa pagpupumilit ng anak. Ang Bella na tinutukoy nito ay ang manikang hawak ni Hana. Biglang nanghina ang buong katawan ni Rafael nang masaksihan lahat sa tagpong yun ng mag-ina. Damang-dama ni Rafael ang pagbagsak ng kung anong mabigat na bagay mula sa langit nang marinig mula mismo sa bibig ni Hana nang sabihin nga nito ang pangalang Bella. Napalundag si Rafael mula sa kanyang kinatatayuan upang makalapit pa nga ng husto sa kinalalagyan ng ina ni Hana at tinawag niya ito sa pangalang Andrea. Nagaralgal pa ang boses sa pagbabaka sakaling makilala siya nito. Andrea? Mami, ikaw ba yan? Mangiyak-ngiyak nga na tanong ni Rafael habang dahan-dahang inaabot nang nanginginig nitong kamay ang balikat ng kinakausap. Ngunit bigo si Rafael dahil nakita nitong mas nakadama ng takot ang babae nang maramdaman nito ang paglapit ni Rafael sa kanya, dahilan upang humalikip-kip pa ito ng husto sa isang sulok at tinabunan pa nga ng jacket ang kanyang muka. Malinaw na narinig ng dalawang tenga ni Rafael ang inutos nito kay Hana na nagpagimbal pa nga sa buo niyang kalamnan. Hana, dali! Itago mo si Bella dahil kukunin siya! Sigaw nga ng ina ni Hana habang iniipit nga nito ng husto ang manika. Hindi totoo to. Usal nga sa isip ni Rafael habang walang tigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi makapaniwala si Rafael sa kanyang narinig kaya napaluha ito at napamura pa nga ng husto dahil hindi niya inaasahan na ganitong sitwasyon ang kanyang papasukin sa patuloy na paghahanap at pangungulila sa kanilang mag-ina. Hindi na nga siya nakagalaw mula sa pagkakaluhod habang inaamo ang ina ni Hana upang tuluyang makitang mukha ng kinakausap. Marami na nga ang kaninang pang naglalaro sa isipan ni Rafael at malapit na nga siyang bumigay. Ngunit pilit nitong kinokontrol ang sarili upang makasiguro kahit dama na nga niya ang unti-unting pagsabog ng katotohanan mula sa kanyang isip at puso. Sa pakiwari niya ay ang kanyang mag-ina ang kanyang kaharap sa mga oras na yon. Gusto na nga ni Rafael na yakapin ng ina ni Hana, subalit nagpupumiglas ito at nangangalit nga ang bagang na parang asong galit na handang sakmalin ang kaharap kung magpupumilit nga itong lumapit sa kanya. Ngunit patuloy ang paghahanap ng pagkakataon si Rafael na mahawi nga ang buhok ng kausap upang malinaw na makita ang mukha nito. Subalit pilit namang tinatago nito ang mukha sa pamamagitan ng mahaba at makapal na buhok.
Mamayaan niyo na po kausapin si nanay. Pakakalmahin ko na lang po muna siya dahil nabigla po siya sa paglapit ninyo eh. Hilinga ni Hana kay Rafael at binalikan nito ang kanyang ina at muling niyakap. Tumango si Rafael, ngunit napahilamos na nga lamang ito sa kanyang mukha at minsan pang napakamot sa ulo at makailang beses na hinampas ang kamay sa hangin. Nagpaikot-ikot ito at humahakbang pabalik-balik na hindi alam kung ano ang gagawin. Muling nabaling ang tingin ni Rafael kay Hana na nakayakap pa nga sa kanyang ina upang pakalmahin ito. Ilang sandali lamang batid na nga ni Rafael na kumalma na nga ito, kaya dahan-dahan at mahina nga niyang kinausap si Hana. Tumistansya ng kaunti si Rafael at Hana habang tahimik na nga sa isang sulok ang takot na ina. Hindi na nga mawari ni Rafael ang mga reaksyon sa bawat impormasyon na nalaman mula kay Hana. Dama na ni Rafael ang halos pagsabog ng kanyang utak at puso sa hindi maintindihang pangyayari na ngayon ay nasa kanyang harapan na. Hana, please, sabihin mo sa akin kung sinong nagbigay sa'yo ng manikang yan at saan to nanggaling? Bakit Bella ang tawag ng nanay mo rito? Sunod-sunod nga na pagkumpirma ni Rafael habang hawak nito ang dalawang kamay ni Hana. Naalala ko po nung bata pa ako. Maraming beses na tinatawag ako ni nanay na Bella. Kahit Hana naman po ang pangalan ko. May mga panahon din po na tinatago niya yung manika dahil kukunin daw po ng mga tao. Kaagad naman nasagot ni Hana. Ano naman ang pangalan niya? Naalala pa ba niya? Muling tanong ni Rafael habang namimilog ang kanyang mga mata at halos hindi na nga mahintay ang isasagot ni Hana dahil may sagot na nga ang utak sa mga katanungan niya. Ngunit hinahayaan pa rin niyang sa bibig mismo ni Hana manggaling ang mga kasagutan upang masiguro ang kanina pa naglalaro sa kanyang isipan. Anding po ang pangalan ni nanay. Yan naman ang isasagot niya kapag tinatanong siya kung ano ang pangalan niya eh. Walang kakurap-kurap na sinagot naman ni Hana ang tanong ni Rafael na mas nagpagimbal sa buong katauhan niya. Lumuluha si Rafael dahil malinaw na nga sa kanya ang lahat at kumpirmado na nga ito ang kanina pa pinipigilan na sumabog sa kanyang isipan. Niyakap niya si Hana ng buong higpit kasabay ng isang bagay na hiniling niya sa bata. Ito ay ang makitang likod ni Hana. Medyo naiilang nga si Hana, subalit na pagbigyan niya ang hiling ni Rafael at pinakita nga niya ito. Malinaw na nakita ni Rafael ang malaking balat sa likod ni Hana, malapit sa balikat upang makumpirma na si Hana at si Bella ay iisa. Bella anak, pabalik-balik na sambit ni Rafael habang yakap-yakap nito si Hana kasabay ng malakas na paghagulgol at buong pasasalamat dahil natagpuan na nga niya ang kanyang magina. Napalakas pa ang pasalamat nga ni Rafael habang nakatingala sa langit dahilan upang marinig ng gwardya ang kanyang boses at dali-dali itong lumapit sa kanya. Sir, ano pong nangyayari? Kagad na tanungan ng gwardya. Hindi pa kaya ni Rafael ang magsalita at magpaliwanag sa gwardya dahil hindi na nga nito mapigil ang bugso ng kanyang damdamin. Habang napaluhod naman ito, may umuyukod sa buhangin at nagsusumigaw. Bakit pinahirapan ng ganito ang mag-ina ko? Anong kasalanan namin? Pabalik-balik na sigaw ni Rafael at hindi yun naintindihan ni Hana. Nakadama ng takot si Hana kaya mas pinili niyang lumapit sa ina at tinabihan ito. Babalik na tayo sa bahay natin, nanay. Maghahanap ako ng masasakyan natin bukas. Wika nga ni Hana sa ina na para bang iiyak na nga dahil sa dama nito ang takot sa hindi maintindihang sitwasyon. Narinig yun ni Rafael kaya't kinalma niya ang sarili at marahang nilapitan si Hana at kinausap ng masinsinan nito bago nga niya pinaintindi rito ang sitwasyon sa abot ng kanyang makakaya. May pagdadalawang isip si Rafael na kaagad ipabatid kay Hana ang mga ganaganap na aksidente noon. Maghahalos 7 taon na nga ang nakaraan dahil kita-kita nga niya ang takot at kalituhan ng bata. Naintindihan ni Rafael na hindi pa kayang intindihin lahat at iproseso nga sa isip ni Hana ang sasabihin niya.
maliban sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang ina. Ngayon lang napagtanto ni Rafael na kaya pala malapit ang loob niya kay Hana nang magkakilala sila sa isinagawa nilang outreach mission sa lugar ng isang tribo dahil may connection pala ang kanilang pagkatao. Kaagad na nagpatulong nga si Rafael sa gwardya at isa pang staff sa resort na ipasok nga sa kanyang kwarto ang mag-ina at siya na ang bahala sa lahat ng bayarin dito. Medyo nag-alangan pa nga ang dalawang tauhan ng resort kaya't kinausap pa nga nila ang manager at ipinaalam ang ninais nga ni Rafael at mabuti naman at pumayag nga ito. Tulong-tulong nilang inalalayan si Hana at Andrea upang makapasok ito sa kwarto ni Rafael. Nahahabag ng labis ang puso ni Rafael sa nakikitang sitwasyon ng kanyang asawang si Andrea. Hindi siya kilala nito, subalit nahuhuli nga niyang nakatitig ito sa kanya at nag-iisip sa kawalan. Tila gustong bumigay ni Rafael ngunit pinapalakas nito ang kanyang isipan upang makagawa ng tamang hakbang. Dahil nagdududa na nga ito kung bakit hindi natagpuan sa ilang buwan ng paghahanap sa kanyang mag-ina kahit nasa malapit lamang ito. Dama ni Rafael na may mali kaya ito ang susunod niyang aalamin pagkatapos mailagay sa ligtas na lugar ang kanyang mag-ina. Saglit lamang ay umupo nga si Rafael habang hinihimay-himay ang mga pangyayari noon hanggang sa bumalik ang kanyang ulirat mula sa pagiging comatose ng halos isang buwan hanggang sa muling pagpahanap nga niya sa kanyang mag-ina. Hindi na alam ni Rafael kung kanino maniniwala sa kasalukuyan kaya't mas pinili nitong sariliin na nga lamang ang natuklasan at tanging si Hana lamang sa ngayon ang kanyang pinagkakatiwalaan. Mura man ang isipan ni Hana na kaya na naman itong iproseso ng kanyang isipan ng mga sinabi ni Rafael. Ramdam ni Hana na nakaupo pa rin sa sofa si Rafael habang nagmamasid dito sa kanila. Pinakiramdaman din ni Hana na mahimbing na ang tulog ng kanyang ina kaya't dahan-dahan itong bumangon at lumapit kay Rafael. Kaagad na pinatabi nga ni Rafael sa kanyang kinauupuan si Hana at niyakap niya ito habang pareho nga nilang tinitignan ang nahihimbing nga na pagtulog na si Andrea. Habang hinahaplos naman ni Rafael ang ulo nga ni Hana, napatingin si Hana sa kanya na may namumuong luha sa mga mata nito. Hindi na nga napigilan ni Hana ang mga luha at hinayaan na nga lamang na umagos ito habang napayakap nga kay Rafael. Sana totoo na to. Sana po, ikaw na po talaga ang ama ko para hindi na mahirapan si nanay. Sambit ni Hana habang yakap nga nito si Rafael. Totoo na to anak. Ikaw ang anak kong si Bella at si Andrea na ina mo ang asawa ko at mami mo. Simula ngayon daddy na ang itatawag mo sa akin ha? Tugon naman ni Rafael sa agam-agam ng anak. Ano po yun? Daddy po ang itatawag ko sa inyo? Tapos mami naman po kay nanay? Nagtatakang tanong nga ng bata. Ang daddy ay ama at ang mami naman ay ina. Pero kung mas gusto mo ng tatay at nanay, ang itawag mo sa akin okay lang din. Basta kung saan ka komportable anak. Sagot naman ni Rafael at muli namang niyakap ang anak. Hindi naman niya nakita ang mukha ng anak habang sila ay nagyayakap kaya daman ni Rafael ang mahinang paghikbi nito sa kanyang balikat. Marahang hinaplos ni Rafael ang likod ng anak at kinarga nga ito hanggang sa makatulog. Papaupo na nga sana si Rafael sa sofa nang tumunog ang kanyang telepono. Muli ang kanyang madrasta ang nasa kabilang linya. Hello Rafael, nasan ka ba anak? Kanina pa ako tawag ng tawag pero wala akong sagot na nakukuha mula sa iyo. Kagad na wika naman ng kanyang naiiritang madrasta. Ma, nasa business meeting ako kaya hindi kita nasagot. Bukas makalawa, siguro ang balik ko dyan, may asikasuhin muna ako rito. Wika nga ni Rafael na halatang hindi gustong makausap ng mahaba si Doña Corazon. Dahil marami pa nga siyang dapat na planuhin. Magsasalita pa nga sana ang kanyang madrasta tungkol kay Venus na dati niyang nobya, ngunit hindi na nga niya binigyan ng pagkakataon na marinig ang sasabihin nito dahil kagad nga itong nagpaalam na animoy nagmamadali. Pabagsak na inilapag ni Rafael sa maliliit na mesa ang kanyang telepono. Muntik na nga niyang nasabi sa kanyang madrasa ang kaganapan subalit sa isip niya ay hindi pa napapanahon.
Humugot ng malalim na hininga si Rafael at ipinagpatuloy nga ang planong gagawin bukas. Magmamadaling araw na nga nang pumanaog nga si Rafael sa front desk ng hotel. Kinausap niya ito dahil nagpatulong nga siya na makahanap ng damit na pwedeng ipamalit sa kanyang mag-ina. Hindi nabigo si Rafael dahil kagad na may napagkunan nga ng kanyang kailangan ng mga hotel staff. Dali-dali itong umakyat pabalik sa kanyang kwarto at nadatnan nitong nakaupo sa higaan ng anak na si Bella. "O anak, bakit gumising ka?" tanungan ni Rafael. "Umiiyak po si nanay eh. Kaya nagising ako pero nakabalik din naman siya sa kanyang pagtulog. Tinatawag po niyang pangalan niyo tatay. Kaya nagising po ko." Kagad na tugon nga nito sa tanong ni Rafael. "O siya, may dala akong damit mo at damit para kay mommy mo rin. Tulungan mo akong mabihisan natin siya bukas at uuwi tayo sa bahay natin." Wika nga ni Rafael habang nilalapag ang dalang damit para sa kanyang mag-ina. At kaagad na pinayuhan si Bella na bumalik na nga sa pagtulog. Kahit na anong gawing pikit ni Rafael, sa kanyang mga mata ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Patuloy na kasi niyang hinimay-himay ang mga pangyayari dahilan upang umaga na nga ito na makaidlip na siya namang paggising ng kanyang mag-ina. Namalayan yun ni Rafael, kaya bumalikwas nga ito at dali-daling bumangon. "Bella anak, handa ka na ba?" Kagad na tanungan ni Rafael sa anak habang nakatingin nga sa kinauupuan ni Andrea na parang mailap nga na pusa. Nawawasak ang puso ni Rafael sa nakikitang kalagayan ng kanyang asawa. Ngunit pilit na pinapalakas lamang nito ang kanyang kalooban upang mabilis na maisaayos ang lahat. Pagkatapos maisilbi nga sa kanilang agahan, dali-daling inayos ni Rafael ang obligasyon sa resort at pinasakay na nga sa kanyang sasakyan ang mag-ina. Yakap ni Andrea si Bella pati na nga ang manika nito. "Anak, sa Antipolo tayo tutungo sa isang bahay natin. Doon muna kayo habang nagpapagaling si mommy. At kung magaling na siya, saka natin alamin ang mga nangyari noon. Ramdam kong may mali anak at kailangan nating maituwid dito." Wika nga ni Rafael habang binabaybay ang minamanayong sasakyan ang daan patungong Antipolo. Habang nasa sasakyan ay kinumpirma na nga ni Rafael ang appointment sa isang dalubhasa sa mental health at isa ring doktor upang ipagamot ang kanyang asawang si Andrea at ipailalim na nga rin sa eksaminasyon si Bella. Bago pa man dumating si Rafael sa bahay nito sa Antipolo, mahigpit na nga niyang pinagbawalan ng kanyang tauhan na walang kahit na sino man ang makakaalam sa kanilang pagdating at pananatili sa bahay maliban na lamang sa doktor na nag-aasikaso nga kay Andrea. Walang sinayang na panahon. Si Rafael at agad na pinasinmulan nga ang paggamot sa asawa na umabot pa nga ng halos 3 buwan bago tuluyang bumalik ang alaala nito. Ngunit paminsan-minsan ay hindi nga nawawala ang trauma ni Andrea at ang sabi ng doktor ay natural lamang ito dahil sa nasa recovery period pa nga rin ng pasyente. Umuwi sa mansyon si Rafael sa Maynila subalit na natiling sekreto sa lahat dito ang pagkakatagpo nito kay Andrea at Bella. Laking gulat na nga lamang ng madrasta ni Rafael na si Doña Corazon nang napagalamang muling pinabubuksan ni Rafael ang investigasyon na kinasangkutan nga na trahedya noon na may halos 7 taon nang nakakaraan. Pinipilit pa nga ni Doña Corazon si Rafael na magsabi kung anong dahilan ng kanyang mga hakbangin. Kitang-kita ni Rafael ang kabadong mukha at pamumutla ni Doña Corazon. Ngunit hindi yun binigyan ng malaking pansin ni Rafael. Saglit ay humugot ito ng malalim na hininga at saka ibinuga sa kausap ang pinakatatagong sekreto. "Mama, natagpuan ko na po ang mag-ina ko." Pasiunang sambit nga ni Rafael habang titig na titig sa mga mata ng ina at lalo pang naghihimagsik ang kanyang mga mata nang makitang reaksyon ng kaharap na animoy na tuka ng ahas na hindi alam kung ano ang sasabihin. Saglit na tumahimik si Rafael at minamatyagan nga ang iba pang reaksyon ni Doña Corazon. Ngunit laking gulat na lamang ni Rafael dahil tumalikod ito papalayo sa kanya at nagsisisigaw. Hindi totoo yung sinasabi mo." Ito ang pabalik-balik na sigaw ng matanda habang ginugulo ang buhok nito ng mga kumukupas nga na kamay. Kitang-kita yun ni Rafael
kaya't hindi ito nagdalawang isip na sundan ang direksyon ng kinikilalang ina. Ma, hindi po ganyang reaksyon ang hinihintay ko sa inyo. Akala ko magiging masaya ka dahil natagpuan ko na sila. Bakit ma? May alam ka bang nangyayari sa kanila habang ako ay nakakomatos sa ospital? Nagtatakang tanungan ni Rafael habang hawak ang dalawang balikat ni Doña Corazon. Hindi, wala na sila. Patay na sila. Huwag mong pilit buhayin ang mga taong matagal nang wala. Pasigaw pa nga na singhal ni Doña Corazon kay Rafael. Mama, please. Maniwala po kayo na buhay ang mag-ina ko. Tugon naman ni Rafael na halos maubusan na nga ng lakas sa pagkahawak kay Doña Corazon dahil hindi ito makapaniwala sa nakitang reaksyon. Saglit lamang ay tumahimik nga silang dalawa habang nakatayo at sunod-sunod na nga ang buntong hininga ni Rafael. Habang nakayuko naman si Doña Corazon, pinitawan nga ni Rafael ang kinikilalang ina at akma na nga itong tatalikod sa kanya nang nagkukumahog na lumapit sa kanilang kasambahay at sinabing may mga investigador daw na naghihintay sa labas. Dali-dali yung nilabas ni Rafael at Doña Corazon upang kausapin ang mga to. Sir, magandang umaga po at magandang umaga din sa iyo, Doña Corazon. Pati ng mga investigador. Sir, nais lang po namin na imbitahan ang inyong ina sa presinto ng pulis upang masagot po ang ilang mga katanungan. Kaagad na wika nga ng investigador. Kung nagulat man si Doña Corazon sa narinig, mas lalong kagulat-gulat yon kay Rafael dahil hindi niya inaasahan na ang kanyang kinikilalang ina ang maiimbestigahan sa nangyari. Subalit kaagad namang nagpaliwanag ang mga otoridad sa kanya. Sir, lumabas po kasi ang pangalan ng inyong ina sa ginagawa naming pag-imbestiga sa inyong aksidente at pagkawala ng maginan mo noon. Wika nga ng investigador habang si Rafael naman ay hindi na nga alam kung ano ang sasabihin, kundi ang sumunod na nga lamang sa nais ng mga kausap. Kitang-kita ni Rafael ang kakaibang takot na gumuhit sa mukha ng kinilalang ina. Ngunit hindi siya nagpahalata. Sa halip ay tinulungan niyang kumbinsihin si Doña Corazon na sumama na nga lamang sa presinto ng mga pulis at susunod nga siya dito. At tumalima naman ito. Hindi na nagsasalita si Doña Corazon at sa tansya ni Rafael ay may alam nga ito sa nangyari sa aksidente at pagkawala ng kanyang mag-ina. At iyon ang kanyang aalamin dahil kitang-kita niya kanina sa kanilang pag-uusap na namutlang madrasta nang sabihin nga niyang buhay at natagpuan na nga niya ang kanyang mag-ina. Sa loob ng presinto, halos tumagal din ng 3 oras ang investigasyon. Panay ang iwas ni Doña Corazon sa katanungan ng mga investigador at sinasabing kailangan niya ng abogado bago ito sumagot sa mga tanong. Dito na, mas lumalim pa ang paniniwala ni Rafael na may kinalaman nga ang kanyang kinikilalang ina sa nangyari noon. Ngunit hindi pa ito nagpakita ng kanyang reaksyon. Sa likod ng lahat, pilit ding dinarasal ni Rafael na wala ngang alam ang madrasta upang hindi sila magkaroon ng problema. Dahil mula noon, walang nakikitang balakid o problema sa pag-aalaga at pagpapalaki ni Doña Corazon sa kanya. Kahit hindi niya ito totoong ina, napamahal na nga rin ito sa kanya na parang totoong magulang. Hindi alam ni Rafael kung ano ang patutunguhan sa pinabuksan nitong investigasyon. Ngunit sa isang saglit lamang ay para nga siyang sumabog na bulkan ng marinig ang paghagulgol ni Doña Corazon. At inaming may kinalaman nga siya at si Venus sa pagkawala nila Andrea at Bella noong aksidente sila. Hindi na nga nakaiwas pa sa mga katanungan ang Donya nang iparinig ng mga investigador ang salaysay ni Andrea matapos ang trahedya sa sinakyang chopper. Nakaligtas kami sa aksidente dahil nairaos ko ang paglalangoy bit-bit ang 2 taong gulang na anak namin ni Rafael hanggang sa dalampasigan, subalit nakaabang na ang mga tauhan ni Venus na una pang nakahanap sa amin matapos mapabalita ang nangyari. Ilang sandali pa ay nakita ng 2 mata ko ang sabay na pagdating niya na Venus at Doña Corazon sa hindi kalayuan habang hila-hila ko ng mga hindi nakikilalang mga kalalakihan. Pilit na kinuha nga sa akin ang karga-karga ko noong si Bella bago ako sadyang hinulog sa pampang. Duguan ang aking ulo ngunit wala na akong lakas para makagalaw nang maramdaman ko na lamang na may sumunod na nakadagan
sa aking katawan. Napaiyak ako dahil si Bella ang aking huling nakita hanggang sa nawalan ako ng ulirat. At mula noon ay wala na akong malinaw na naalala maliban lamang sa pangalan ni Bella at Hana. Si Bella na anak ko na 2 taong gulang pa lamang noon at si Hana na manika na hawak-hawak niya. Malinaw na narinig ni Doña Corazon ang salaysay ni Andrea, ngunit patuloy ang pagtanggi nito na may alam siya sa pangyayari. Rafael anak, huwag kang maniwala dahil wala akong kinalaman sa pagkawala ng anak at asawa mo. Patuloy pa rin ang pagdepensa ni Doña Corazon sa sarili, ngunit parang walang naririnig si Rafael. Mas lalo pang umaapoy sa galit si Rafael habang nakakuyom ang mga palad nito. Natitig na titig sa kinikilalang ina nang marinig pa ang karagdagang mga salaysay ni Bella sa investigasyon na ayon sa kanyang naalala habang lumalaki sa gitna ng kagubatan kasamang ina at si Apong Basya. Sinabi sa akin ni Apong Basya bago ito namatay na ako daw po ang may-ari ng manikang si Hana. May nakapagsabi daw na Hana ang nakasulat sa likod ng manika, kaya Hana na rin po ang tawag niya sa akin. Iniabot niya sa akin ng singsing na galing daw po sa kamay ni nanay at sinabing may nakasulat na pangalan doon. Hindi po marunong magbasa ang apong ko at ako din po, kaya hindi namin alam kung ano ang nakasulat sa singsing ni nanay. Sinabi ni Apong na itatago ko daw ang singsing na yan at hindi papakita sa kahit na kanino, baka lokohin o di kaya patayin kami ng nanay ko. Kaya hindi ko pinapakita kahit kaninong singsing. Pero minsan, kapag tahimik ang nanay ko, may sinasabi niya siyang pangalan na Rafael, at kapag masabi niya ang pangalan na Corazon at Venus, nanginginig po siya sa takot hanggang magkukubli na lamang siya sa isang sulok. Mahaba-haba nga na nakuhang salaysay ng mga investigador mula sa bata na hindi na nga nakayanan pang pakinggan ni Rafael. Napamura nga ito sa mismo mukha ng kinikilalang ina, ngunit naagapan siya ng isa pang pulis sa susunod pa sana na gagawin ito, at muntik na nga niyang nakalimutan ang kaharapay siyang nagpalaki sa kanya bilang anak. Hingal na hingal sa galit si Rafael habang hawak nga siya ng mga pulis na siya namang pagdating ni Venus sa presinto na inimbitahan din para sa karagdagang investigasyon. Binati pa siya ni Venus na parang walang alam sa nangyayari. Hey Rafi, hindi ko alam kung bakit tayo andito lahat. What's the matter? What's going on here? Maarting may pa-Ingles-Ingles pa nga na saad ni Venus na akmang makikipagbeso pa nga sana kay Rafael, ngunit ang lalaki na mismo ang umiwas upang hindi magkalapit ang kanilang mga muka. Sa isip ni Rafael ay uumbagin na nga niya ito upang maipaghiganti nga ang kanyang magina sa pagpapahirap na ginawa nito noon. Ngunit nakakuyom pa rin ang mga palad ni Rafael at hinayaan na nga lamang ang mga investigador sa kanilang ginawa. Lumabas na lamang sa investigation room si Rafael nang dumating na nga rin sa presinto ang kanyang abogado. Sumunod na nga rin na dumating sina Andrea at Bella kasama ang kanilang doktor. Laking gulat na nga lamang ni Venus sa nakita at halos luluwa na nga ang mga mata nito. Hindi ito makapaniwala na makitang buhay na buhay si Andrea at Bella. Andrea, buhay ka? Mga salitang kaagad na namutawi sa bibig ni Venus habang papalapit sa kanya si Andrea. Walang anumang salita na binitawan si Andrea maliban lamang sa inunat nga nitong kanang kamay at lumagapak na dumapo nga ito sa magkabilang pisngi ni Venus. Isang malutong na sampal ang inihanda ni Andrea nang malaman na nga na magkakaharap nga sila ni Venus sa mga oras na yon. Hayop ka? Ikaw ang dahilan kung bakit nagka-leche-leche ang buhay naming magina. Mamamatay tao ka, pasigaw nga ni Andrea sa mismong mukha na hindi makagalaw na si Venus dahil hawak nga ng mga investigador ang mga kamay niya. Hey girl, what's wrong with you? What are you talking about? Tugon naman ni Venus kahit ramdam na nga nito ang sobrang sakit ng kanyang dalawang pisngi. Huwag mo nga akong what's wrong na babae ka dahil alam mo ang lahat, kahit na ang pagsira ng hélice ng sinasakyan naming chopper at ang mga nakaredy mo ng mga tauhan na iligtas si Rafael at kami ng anak ko, hayaan niyong mamamatay sa dagat. Pero nagkamali ka, Venus, dahil manlalangoy ako at nailigtas ko ang sarili ko at anak ko sa dagat.
Pero iniutos mo sa mga tauhan mo na ihulog kami sa bangin. Dinig na dinig ko ang tawa mo dahil maaangkin mo na daw si Rafael. Hayop ka. Parang leon nga na nangangalit nga na saad ni Andrea habang inisa-isa ang mga ginawa ni Venus sa kanya. Habang kasamang nakikinuod si Doña Corazon. Hey, watch out with your statement. I can sue you because of that and you will pay for it. Kahit kabado nga, hindi pa rin nagpatinag si Venus sa paniniwalang malulusutan niya ang pinasukang gusot. Ngunit huli na ang lahat dahil habang iniimbestigahan sila sa loob ng presinto, mabilis na gumalaw ang mga abogado ni Rafael upang maisampa na ang mga kaso laban sa kanyang kinikilalang ina at sa dating nobya nga na si Venus. Nagpupumiglas si Venus at pinagdiinan na babalik na rin sa kaso sina Andrea at Rafael. Ngunit may ilang mga saksi ang lumantad upang patotohanan ng mga kaso laban sa kanya. Nagkukumahog naman ang mga abogado ni Venus at Doña Corazon upang pasinungalingan ng mga kaso laban sa kanila. Subalit sa loob ng ilang buwan ng pagdinig sa korte, napatunayang guilty beyond reasonable doubt ang mga akusado at makukulong ang mga to batay sa sintensya na ibinaba ng korte laban sa kanila. Dahil mapera si Venus at Doña Corazon ay nagawa pa nga nilang iapela ang kanilang kaso hanggang sa umabot ito sa Korte Suprema. Subalit bigo pa rin ang mga ito na mapawalang sala ang mga sarili dahil matibay ang mga ebidensya na ipresenta ng prosecution sa korte upang patunayan na guilty ang mga akusadong sina Venus at naging accessory of the crime, si Doña Corazon. Hindi makapaniwala si Rafael na magawa nga sa kanya ng pinagkakatiwalaang tao at kinikilala pa bilang ina ang pagtraidor sa buhay niya. At sa kanya mag-ina, hindi man aminin ni Rafael ngunit alam ng puso niya na nawala lahat ng respeto at pagmamahal niya sa madrasta. Sa bandang huli ay nalaman nga ni Rafael ang punot dulo sa ginawang katraidoran ng madrasta upang maangkin ang lahat ng kayamanang minana niya mula sa magulang. Sa ngayon ay pinipilit ni Rafael at Andrea na kalimutan na nga ang lahat ng nangyari at ipagpatuloy ang pamilyang nasimulan nila. Naging maayos din naman ang kalagayan ni Andrea makalipas ang maraming buwan at hindi na nga bumabalik sa kanyang trauma noon. Nakapag-aral na nga rin sa wakas si Bella at masaya ito dahil sa pagkakaroon ng maraming kaibigan. Ngayon ay todo alaga na nga si Rafael sa kanyang mag-ina at bumabawi na rin siya kay Bella sa mga taong wala nga siya sa tabi ng kanyang anak. Hindi na muling hahayaan pa ni Rafael na masaktan ng iba ang kanyang mag-ina. Gagawin niya ang lahat upang maprotektahan ang pamilyang binuo nila. At ngayon nga, sa hinaba-haba ng panahon na hindi sila magkasama, kontento na nga sila na nabuo na nga ang kanilang pamilya at nagpapasalamat sila sa Diyos na hinayaan pa nga rin niya na magkasama-sama sila. Kaya ngayon sinubok man sila ng panahon, hindi na nga sila magpapatalo pa sa anumang unos na darating sa kanilang buhay. Tunay nga na mas mananaig pa rin ang kabutian kesa sa kasamaan. Kaya naman lagi nating piliin na gumawa ng mabuti. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Andrea at Rafael. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay